Ready ba kayo for another topic? O okay na tayo dito? 1 hour na. So itong mababaw lang na issue. Super babaw lang. Nakita niyo ba ito? Or narinig niyo ba yung issue na ito? Okay na. Alam niyo na ba to? Medyo cringy ha. So, okay, let's watch it. Maikli lang naman, super ikli. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kung subukan mga putang. Napanood niyo? Ay! Ako hindi ako nagagalit kay Vice Ganda. Unang-una, entertainer siya. Pero, iba yung naamoy ko dito. So, of course, meron siyang mga jet ski tours, West Philippine Sea, mga ganyan, mga, limited only to DBS, Pinklawans and BBMs, not allowed. Pero it was the last part where I realized na hindi tayo talo. Huwag kayong magagalit because it's the last part that you should remember. Anong sabi niya? Huwag niyo kung subukan, mga PI kayo. I'm sure she was trying to be funny, but it was in the end. Huwag niyo kung subukan, mga. So what does that mean? It means nagpapatawa siya, pero at the end, ibig sabihin galit siya. The reason for that portion in the concert was because galit sila. Galit sila, quite possibly, because of the impeachment, because of all of this, because, ayan na nga, wala nang impeachment. And VP Inday is no longer the first vice president to be impeached because since void ab initio ang articles of impeachment, she has not been affected. She is not considered impeached. So, this entire spiel was only their way of telling us that they're angry. And they're angry kasi natalo sila. Anong sinasabi natin dito? May karapatan magsalita at magpahayag. Kadalasan nagsasalita tayo para ilabas natin ang ating saloobin. Pag tayo'y maligaya, gusto natin i-post, maligaya ako. Uy, gumraduate yung anak ko, yung apo ko, ang gwapo. May mga ganyan tayo. Meron din tayong expressions. Nakikiramay kami. Masama loob namin kasi ganito nangyari. Meron din mga expressions na huwag niyo subukan, mga PI kayo. May karapatan silang ipahayag ang kanilang nararamdaman. At pasensya na po kung hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ni Madam Vice. Malaya siya magsalita at magpahayag. Malaya rin tayo magsalita at magpahayag ng ating kaligayahan na dismiss na ang impeachment ni VP Inday. Ngayon, kung ikinadi-disappoint nila yon, sanay na tayo sa ganyan. Paminsan-minsan, kami naman. Kaya kung papalabas siya ng kanyang saloobin na napipikon siya sa mga pangyayari ngayon, wala naman tayong choice kung di mapangiti. Hindi dahil nakakatawa siya, kundi dahil mali sila. Talo sila. Ayoko sana maging divisive. Ayoko sanang ikinagagalak natin yung ikinasasama ng loob ng mga kababayan natin. Pero I will make an exception today. Sorry. So you can look at it in a bad way and say, how dare you talk that way about our former president? Or you can say, alam nyo, naiintindihan ko yung nararamdaman ninyo. Talo kasi kayo eh. Kami-kami na lang po mag-uusap kasi hindi namin kinakausap ng mga talunan. Sabi ni Yabi Palpit, kinukuha na sila papuntang US, mga gumagawa ng palpit kasi ang galing daw. Ay, oo nga, no? Yan, sabi ni Baolang, may galit na sila mula nung napasara ang ABS-CBN. Tapos ngayon, isinantabi ang impeachment, lalo silang nagalit. Wala, sarap asarin. Sabi ni Tintin, yes, di ako galit kay Vice. Right niya yan, ikaw ba naman na ipakulong niyo yung tatay, talo pa rin kayo sa anak. Oo nga naman, di ba? Sa totoo lang, natatakot sila sa sunod-sunod na panalo. Dahil yung ultimate na panalo, matindi pa rin ang dasalan natin. But it gives us hope, di ba?
Di ba, pag bitter naman parang sa akin, huwag tayo magagalit sa kabiteran nila. Sabi ni Ma'am Yabi, no, kapag attend po ako ng DTI seminar about bamboo, ang sad daw sa mga machines and education na ginawa ng time ni PRD is nabaliwala kasi sa sari-sari store thinking pa rin karamihan ng mga Pilipino. Di makapag-intay ng ROI. Ay, sabi ni Ma'am Zara, ay, bad tip, kakabili ko lang sa Shopee ng Vice Cosmetics. Di ko na na-cancel kasi ang bilis ng delivery. Hayaan nyo na. Pero wag na sa susunod. Ako talaga, kahit locally made yan, kung locally made man. Pero tingnan natin, hindi pa rin ako bibili sa kanya. Kasi para sa akin, it matters to me who is endorsing. Lalong-lalo na kung may mga political opinions na hindi ka, kumbaga, nasalungat sa akin. Karapatan ko din naman, di ba, to exercise my right or my buying power na hindi ibigay sa kanya. Sabi ni Mark, I'm crying crocodile tears. Sabi ni Ian, pagtalo pikon. Oo, kaya intindihin na lang natin. Medyo mabigat nga yung dating ng kanyang joke. Hindi ganun ka-funny kasi nga bunga ng pagkapikon. So, natawa ako sa post ni Kitty. Oo nga. Diba? Hindi na siya bibili ngayon ng mga ini-endorse ni Vice. Posibleng konti lang tayo, pero siguro palabas na lang natin sa lahat ng mga DDS, wag nang bibili ng mga ini-endorso ni Vice. Hindi naman kailangan na, kailangan pa natin mag-ingay or anything like that. Let's just quietly not buy. At saka, quietly celebrate. Kasi kaya nga sila ganyan dahil talo sila, which underscores the point. Talo sila. Ulit-ulitin nyo lang yan. Kaya sila ganyan dahil talo sila. Sabi ni Ron Pacun, in-unfriend na nga ako ng kaibigan kong artista sa ABS-CBN mula nung nag-post ako ng support kay MPRD. Kasi yung kanilang hanap buhay nagdidepend dun eh. Kaso, there was a bigger public interest involved. Sabi ni Ma'am Rina, for us it's hope, but for them it's depression and anxiety. Thank you, Ma'am Andresa. Sabi ni, I'm not a chef. Hindi nila nakita pag mahal ni Duterte, korupsyon siya ang presidente, hindi niya alam. Hi kay Ma'am Rose, salamat po. Yun, tama. It's crying time again for the pink, red, and yellows. And they have not been embarrassed to show it. Isipin mo, ginawang bahagi ng concert yung kanilang saloobin sa mga pangyayari. And it wasn't that funny, pero intindihin na lang natin. Sabi ni Bao lang, si Alvin El Chico po umiyak din. Ganun ba? Hindi ko gustong natutuwa sa kanilang pag-iiyak. But I know na pag tayo naman yung masama ang loob, they won't be sensitive. They won't say, hayaan na natin sila. They won't say yung mga ganyan, katulad ng ginagawa natin dito. Hindi, they will not be magnanimous, kumbaga. Tayo we can afford. 40% ba naman tayo ng electorate? At may daya pa yon. I'm sure there's more. Sabi ni Cloud, provocative lang ginawa ni Vice para mag-trend siya at makakuha ng atensyon kahit negative and crass. For him, for her, to do that, alam niya kasi na malaki ang base ng Duterte, kaya gusto niya ma-reach. So let's vote up. All these endorsements, nakaka-pimple ang Vice Cosmetics. Don't do it to your face. Uy! Sabi ni Ray Ginto, DZMM, di na in-accredit ng OVP. Si Vice ang napikon. Oo, bakit naman niya accredit ng OVP yung pinag-aari ni Tanvi? Diba? Ano yun? Bibigay pa ba ni Vice President yun? Nakita ko nga, galit na galit si Alvin El Chico. Iyon, inamin tuloy niya na isa sa may-ari ng DZMM ay si Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Ma'am John, yung El Chico and Bigor niya, araw-araw na lang impeachment ang topic sa show nila. Pwede din naman natin araw-arawin na sabihin sa kanila, ay, talo. Ayun, sabi ni Andresa, intindihin na lang natin sila, hashtag, talo sila.
Sabi ni Lee, di na ako bibili ng McDonald's chicken kasi si Vice ang endorser. Mas masarap naman ang Chicken Joy. Sabi ni Joshua, bumabatingin po kay Vice nung nag-body shame siya kay Jessica So. Yun sabi ni Perlito, iyak yan si Vice pag rumesbak si Direk Daryl. Iniintay ko nga eh. Bakit kaya ganon? Ano, ang DZMM, isa pa yon magsasalita na bakit hindi nyo kami ina-credit? Bakit ano, dahil ba si Martin Romualdez ay isang owner ng DZMM? Parang sabi ko, ay, hindi ko maintindihan kung galit ba siya kay Vice President o galit siya kay Speaker Martin. Hindi ko sure. Sabi ni Rose ni, Vice is not angry about impeachment. I saw recently Christy Fermin gawa issue kay Vice. Kasi Vice galit kay Fermin. Okay, o ano yung reason kung bakit ginaganon niya si Presidente Duterte? Bakit sinabi niyang wag niyo kong subukan mga PI kayo? I get it, siguro fan po kayo ni Madam Vice. And okay lang yun, wala namang problema sa amin. Pero sige, sabihin niyo sa amin kung ano sa tingin niyo ang reason para dun sa galit niya. At kahit sabihin pa natin na hindi siya galit tungkol sa impeachment, talo pa rin sila. Talo sila. Sige, Ma'am Rosny, pakisabi niyo po sa amin kung ano po ang dahilan. Sabi ni Yabi, totoo po ba yung part owner si MR ng DCMM? Kasi nakakagalit po sila, nakaban daw po sila sa first video. Yes po, dun mismo sa rant ni Alvin El Chico. Si Alvin El Chico ba yan? Sinabi niya, dahil ba? I-post natin later. Sabi ni Awi, Vice has always been against PRD. That joke was exactly his expression of frustration. Oh, but he endorsed PRD in 2016. She endorsed him. Sabi ni Just Rain, wanted to share an increase in cases of leptospirosis in Metro Manila due to the recent typhoon. Nakakabahala. Enough po ba ang gamot? Kamusta sa DOH po? Sabi ni Pinpin, si Alvin din nagagalit kapag di sinasagot ng MMDA yung calls nila. Araw-arawin na tirahin sino ba naman sasagot sa mga tawag. Sabi ni LBJ, yung SMNI nga, di ba wala sa Malacanang? Sabi ni Way I See It, magalit na sila, wala namang pumipigil sa kanila, wala lang sakitan, democratic tayo. Basta tayo masaya sa mga string of victories ni VP Sara. Ayun, sabi ni Ma'am Joan, yes, sa galit ni El Chico, inamin niya na part owner si Bonjing sa ABS-CBN. Sabi ni Ma'am Olivia, napasara kasi ABS dahil sa attitude niya sa KOJC. Sabi ni Sihaya, Vice's legacy is the dumbing down of Filipino entertainment and audience. Sabi ni SJ, okay naman dati yan si Vice, na interview pa nga niya si PRD sa show niyang Gandang Gabi, Vice. Lumabas lang talaga pagkapiko nila nung napasara ABS-CBN. Unmute. Okay na yun. Sabi ni Maliken, bakit walang interview si Martin sa media? Ayaw niya siguro. Sabi ni Leonor, kung may makukuha dito or sa mukhang dito sa they happen together. Magkaroon naman ng political will na dito sa Pilipinas mag-process ng extraction ng nickel at possible gold. Ngayon patunayan ng BBM mitigas at tibay siya. Ma'am, pati gold ore natin diretso benta abroad. Ganun talaga tamad ng mga local extractors. Ewan ko ba, mas malaki ang kita kung dito tayo magre-refine Ewan ko ba dito sa mga investors na yan. Sabi ni Ma'am Rosemary, I'm not a fan of Vice. Parang di na nagustuhan ni Christy sa ugali niya kasi sobrang taas ng lipad. Masyado na niya dinadown mga friends niya. Kaya sabi ni Fermin, hindi dapat
ano yun, di lahat ng panahon siya bituin sa langit. Okay, yes ma'am. Well, tama naman kayo dyan. Sabi ni Jumelski, I think Vice is being fed what he has to do on stage. Kaya kawawang akla siya kasi wala siyang freedom to express who he really supports in politics. Lahat nakabase sa kumpas ng amo niya. Ganun ba? You think he's a secret Duterte supporter? Sabi ni Chen, di naman kasi nila mapabagsak ang mga Duterte kaya titirahin na lang sa mga laitan. Pero wala namang talab kasi normal niya na ginagawa sa mga tao ang manlait. Philippine gold reserves have declined by over 30 tons. Bakit kaya? Benta tayo ng benta, di ba? Sabi ni Ma'am Joan, actually, 51% ang shares ni Bonjing sa ABS-CBN. Yeah. Sabi ni Ma'am Maria, I had a mining client before. They don't manufacture here daw because mahal ang kuryente. They sent to China, then export back here, finished product na. Yes po, I get that. Pero that's a chicken and egg situation. Kung hindi natin uumpisahan, hindi mangyayari yan ever. Hindi natin pwedeng gamitin yung mahal ng kuryente. E di insist natin sa gobyerno, ano ba, kailan tayo mag-nuclear? Ano ba, kailan tayo gagamit ng ano? Kailan ba natin palalawakin yung possibility na kahit sinong ordinaryong mamamayan pwedeng mag-generate ng sarili nilang kuryente? Hindi yung ang dami-dami yung ang dami-dami yung hadlang. We should incentivize the production of electricity. Hindi yung pinapasakal ninyo sa mga oligarko na gusto nila, monopolyo nila yung pagbenta ng kuryente. I'm not saying that all energy producers are doing that, but there certainly are some na gusto nila, sila lang. At yan ang naging problema natin sa paggagawa natin ng kuryente. Ang dami ng available ng mga murang paraan. Pero dito sa Pilipinas, nilulunod natin sa red tape. Pati yung mga solar na yan, tignan ninyo, yung anak ni Loren Legarda, bilyonaryo na, ilang taon siya, 30. Dito sa Pilipinas, ayaw nila ng kompetensya. Gusto nila parati monopolyo o duopoly katulad ng telecoms natin. Hindi lumalaki kasi hindi natin ini-encourage na yung mga tao ay mag-compete. Ay naku. Sabi ni Luri, paano mga kaibigan ni BBM kung mag-nuclear na? Kung nga naman. Sabi ni Ma'am Gina, dito sa Japan, ang gobyerno ang namalakan sa kuryente at tubig. So one of two things lang yan. Gobyerno dapat gumawa ng lahat or sobrang dali pasukin na ang tubig talaga hindi pwede. Kailangan state-owned ang tubig eh. So hindi yan pwedeng kung sino lang. Ang ginagagawa lang ay billings. Yun lang actually ang inaano natin eh. Ang sinasubcon natin, kumbaga, yung billings, yung paggawa ng mga pipes at maintenance. Paano po ba mag-overhaul ng gobyerno? Nako, kung yan ang pag-uusapan natin, mas malala pa kaysa sa drug war ang mangyayari. Marami tayo masyadong mapapakulong. Pero kung willing tayo sa ganyan, make sure na ang unang makukulong ay yung mga mayayaman, ha? Hindi yung puro mahihirap ang pag-iinitan natin kasi sino yung weakest. Sabi ni Fred Dubai, dito sa Dubai, yung mga traffic signals, internet towers, ang CCTVs, powered po ng araw. Di ba? Sabi ni Ray, dapat stop exporting nickel and ore. Tayo mag-refine tayo rin ng manufacture. Saan ginagamit yan? Ang dating magagaling na engineers natin na iba pa, dapat gobyerno gumawa. Babalik at babalik sa isang katanungan. Sasabihin na yan ng mga tao sa gobyerno, wala kasing pera para dyan. Ayan na naman tayo, bumalik na naman tayo doon sa bad old days. Pag sinasabi nila ang gobyerno walang pera para dyan, it's because they're protecting the oligarchs. Tangga nyo sa bato. It's always that. Yung mga tipong, ay, we can't have trains kasi nagde-negotiate pa yung mga oligarko, gusto nila sila magpatakbo. Sabi ni Jumelski, sa Norway, may choices which company gusto mo mag-provide ng kuryente mo, hindi ng isa. Kaya pababaan ng singil sa kuryente para ikaw kunin na provider, sa Pinas, iisa lang. Yep. Paano kaya kung lahat tayo di magbayad ng taxes? Pwede yan as a form of civil disobedience, but it will work only kung lahat tayo. Kasi pagka ilan lang, kakasuhan yung ilan na yun. And posible pa ngang may kulong. Di ba?
Sabi ni Autumn 24, sabi nga ni BBM, di na kailangan paganday ng Pilipinas. Sabi ni Guillermo, tapos ang sagot nila sa korap, ibenta na lang natin para wala nang korap, tapos malalaman mo sila din ang bibili. Pero hindi ito araw para maging masyado tayong mega. Ang importante, tandaan natin na ibig sabihin, may attempt eh. Ibig sabihin, kaya pala natin, gagawa natin ng batas para dyan sa paghahandaan din muna natin. Kailangan kasi, masabihan din yung mga nag-export ng nickel. Ano ba? Kasi ang totoo niyan, yung mga mining companies, they don't own the ore. Okay? The state owns the ore. Pwedeng sabihin ng Estado, pwede nyo i-extract. Hindi nyo pwedeng i-export. Amin yan. Diba? Sabi ni SJ, kaka-disappoint si BBM. Akala ko talaga dadami ang LRTs and MRTs sa admin yan. Ang dumami lang, sakit ng ulo natin. So yun, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin. Recap po natin muli. Mayroon tayo, ang Pilipinas ay isa, or sa ngayon, ang pinakamalaki, as of 2024, pinakamalaking exporter ng nickel ore sa buong mundo. At halos 57% or 51% ng nickel ore na ine-export, na ginagamit ng mundo, ay nanggagaling sa Pilipinas. Isa rin tayo sa pinakamalaking, ano ba tawag doon? Resources. In other words, maraming nickel dito sa Pilipinas. Isa sa pinakamarami in one area sa buong mundo. Pinangako ni BBM nung tumatakbo siyang presidente na gusto niyang hikayatin na hindi na tayo muna mag-e-export ng nickel ore at mag-e-encourage tayo ng investment dito sa Pilipinas dahil bahagi ng global supply chain ang nickel sa paggagawa ng baterya para sa mga electric and hybrid cars at sa paggagawa ng stainless steel. May problema tayo. Ang pagmina ng nickel ay may makaakibat na problema. Isa, nagkakaroon ng heavy metals kung hindi tama yung paggawa at hindi updated ang teknolohiya sa pagmimina. Kung ang open pit mining, halimbawa, napakalaki ng paninira sa kalikasan natin. Malaki din ang nagiging impact sa kalusugan ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga mine tailings at sa mga mine workers. Pero, nandito ay ang possibility na malaki ang pagkakitaan at magkaroon ng mga trabaho na mas safe, mas ligtas, kung dito natin i-refine ang nickel ore. Bukod pa dyan malakas din ang nagiging export ng ating ginto dahil na isasabay sa pag-export ng nickel yan. Maraming instances daw, ito ang chismis sa industriya, na isasama na yung pagbenta ng gold kasama nun sa pagbenta ng nickel ore. So, ang punto dito ay pinangako ito ng ating Pangulo. Ngunit itong Hunyo, yung Minerals Bill na isinusulong sa Kongreso na magiging pagsulong ng pangako ng Pangulo nung siya ay tumatakbo, ay nagtanggal na po ng probisyon na i-hold muna ang pag-export ng nickel ore upang makagawa tayo ng industriya sa mga baterya na gawa din sa nickel. Nitong Hunyo lang po yan nangyari. Kakaloka. So, ibig sabihin, yung pangako niya, patay na o naghihingalo. Kasi nga, hindi na po maipapasa ng Kongreso yung kailangan na batas para maisakatuparan yung pangako. Maraming maraming korupsyon nakaakibat dito sa mining industry, lalong-lalo na dito sa nickel mining. Maaari na, sayang ang development na maaaring makuha o makamtan natin kapag tayo po ay maayos sa pangangasiwa ng ating mineral resources. Sir, behave. Nakita niyo yung mga nasa TikTok, nakakita kay Sir. So, ito ay sinyalis rin ng kahinaan ng ating Pangulo pagdating sa kanyang sa pagpapatupad ng mga gusto niyang gawin. Ito siya, nangangako na mag-iimbestiga ng korupsyon. Pero hindi ako nagdududa na yung pag-iimbestiga na yan ay uunahin pa rin ang Duterte administration. Either yung mga tao ng dating Pangulo o kung hindi, si dating Pangulo na rin mismo. Sa pinag-uusapan ng ating Pangulo, yung korupsyon. Pero wala tayong naririnig tungkol sa pangangasiwa ng kanyang pinsan doon sa mga kongresista na di umano ay may mga links o sila mismo ang kontratista sa mga proyekto sa flood control. What it comes down to is this. Ang daming pangako ng Pangulo na taon-taon hindi pinapatupad, pero ito, binabaril ang sariling para hindi matupad ang pinapangako ang dati ng pangako. Marami lang siyang excuses. Marami lang siyang maituturo at sasabihin na, ay, kasi hindi napasa ng Kongreso. Parang hindi niya pinsan yung nakaupo. Ngayon pa man, mayroon tayong pagkakataon, gawa nga ng dismissal ng impeachment case ni Vice President Inday, na
na mayroon din tayong konting silver lining paminsan-minsan. Kahit anong tutok ng administrasyon na ito, hindi nga nila ginagawa yung sa nickel, pero kahit anong tutok ng administrasyon na ito doon sa impeachment, natalo pa rin sila. Kaya't kaya natin pagpasensyahan yung mga tulad ng comedy spiel ni Madam Vice Ganda sa kanyang, ano ba tawag doon? Concert. Nakita natin na although nagpapatawa siya tungkol sa jet ski, sa ICC, sa South China Sea, sa dulo ng kanyang pagpapatawa, mayroon siyang banta. Huwag niyo kong subukan, mga PI kayo. Nahuli na po. Ang rason kung bakit mabigat yung kanyang joke, yung kanyang biro. Parang hindi nakakatawa ngunit mabangis ang dating. Talo sa impeachment talo sa Korte Suprema. At nakikita din natin yung lalim ng disappointment nila. Pero bakit malalim kung maaari naman nilang i-file next year, February 6, 2026? Ang tingin natin dito ay hindi nakakayanin. Gawa nga ng hindi na po ito ang 19th Congress. Bago na po ang ilang mga kongresista at ang tanong, kung nagkabayaran para maisulong yung impeachment ni Vice President Inday nitong 2025, magagawa pa ba nila ng 2026? May pera pa ba? Ang sabi ni Congressman Toby Tiangco, naghihigpit si Pangulo sa pagre-release ng pera para sa ilang mga proyekto o budget ng ilang mga ahensya. Nagtatapang-tapangan lang ba ang ating Pangulo? O talagang magpapahigpit na siya sa mga kongresista? Either way, marami ang walang pag-asa na maisusulong pa rin ang pag-i-impeach kay VP Inday. Pero hindi rin natin nakakalimutan na grabe ang tutok dito sa political exercise nila sa pagtatanggal ng ating vice-presidente. Pero ang tutok sa economic development, tignan nyo nga, Hunyo, tinanggal na nga o inemasculate yung minerals law para hindi na po natin magagawa yung plano ng Pangulo pagdating dito sa nickel industry natin. So what does this mean? This is an administration at war with itself. Ang gusto ng presidente kahit paano may lip service siya dun sa mga pinangako niya, pero wala siyang tauhan na willing i-execute yung vision ng presidente. Yung presidente naman, he doesn't want to spend the kind of energy that is needed to replace the leadership that he does not have. Kung hindi ka magaling na leader, at least be a good administrator. Mag-follow up ka, tignan mo, kilatisin mo yung trabaho ng mga cabinet secretaries mo. Be on their backs. Kulitin. Make sure na mayroon silang accomplishment linggo-linggo, buwan-buwan. Pero kung masyadong tamad ang presidente, o masyado siyang busy, o hindi siya talaga kayang abalahin ng mga trabahong ganito, hindi ba mas maigi ng Mr. President? Turn over nyo na lang dun sa mas may kaya. Oo, alam ko may mandato kayo, pero you don't have it in you to exercise that mandate. You don't have it in you to be a leader, much less be a president. Hindi na nga kayo magkasundo, kunwari, ng inyong pinsan. Kasi in case you haven't noticed, yung ibang mga legislation na kailangan para isulong yung iyong bisyon, yung totoong 20 pesos na bigas, yung totoong may nickel industry tayo, yung totoong may supply and logistics system na sa agrikultura, lahat ng mga yan kinulang sa legislation. Ano lang ba ang ginawa sa rice tariffication law? In-extend lang yung yung pangongolekta ng taripa para dun sa sa pondo ng mga magsasaka. Pero hanggang ngayon wala po kayong maiyabang sa amin na accomplishment na gawa ng pondo na yon. Again, when it comes down to it, Mr. President, I am so sorry to have to say this. English to para maintindihan mo. I'm so sorry to say this, but so far in the past 3 years, you have not shown that you have what it takes. And the person who seems to have what it takes, you spend more time trying to get her out of office or letting your cousin trying to get her out of office than you actually have in getting any work done for the public interest. Sayang, presidente ka na, kaya mo na sanang gawin ng lahat ng ito. Hindi mo pa rin ginagawa. And oh, by the way, pagdating po sa korupsyon, Mr. President, kahit hindi ka pwedeng maghugas kamay. Kasi sabihin na natin na wala kang kinalaman dun sa mga flood control projects na yan at hindi ka kumita dyan. May liability ka. May kasalanan ka dahil ikaw ang nagpabaya. Bakit? Sa legislature lang po ba nangyayari ang korupsyon? Kailangan nila ng ahensya at ano yung mga ahensya na yon? Nasa ilalim ng executive. So sorry, Mr. President. You cannot say na grabe ang korupsyon, pag-iimbestigahan natin ito. Umabot sa punto na ganito dahil nagpabaya ka. Pinabayaan mo yung pinsan mo. Pinabayaan mo din ang sarili mo. Dapat tinututukan mo. Dapat kinabahan na nga kaming taong bayan, and I use that term loosely, noong 2023, nung hindi na kayo nagre-regular cabinet meetings. Kahit hanggang ngayon, wala na tayo masyadong nakikita na mini-meeting mo yung gabinete. Why is that?
Hindi rin alam ng mga kalihim ng iba't ibang departamento ang ginagawa ng mga kalihim sa iba't ibang departamento. Wala nga kasing cabinet meetings eh. Dapat nga kabahan tayo. Bukod sa hindi mo na nga mini-meet yung iyong gabinete, hindi mo talaga alam ang ginagawa nila. Corruption happens in the dark, Mr. President, at nasa iyo yung flashlight o spotlight. Penlight. Pero hindi mo ginagamit. Huwag po kayong maghugas kamay. Huwag po kayong mag-iimbestiga namin. Kala mo napaka-brave ninyo. Pero yung totoo niyan, sir, kasalanan nyo to eh. Ang isang malakas na presidente, ang presidenteng masinop, tumututok, at nagdidemand ng serbisyo sa kanyang mga kalihim at mga heads of agencies ay hindi mangangailangan maghagilap ng accomplishment. 3 taon na, Mr. President, wala pa ba kayong nahahalata? Ay, nako. Araw-araw na lang, hindi kami nagkukulang, Mr. President. Kaming nasa social media, hindi kami nagkukulang sa pagpapasabi. Hindi kami nagkukulang sa paggamit namin ng aming karapatan magsalita at magpahayag. Pero ang nangyayari pag ayaw ninyo yung sinasabi namin, ayun, ang ginagawa ng mga kongresista, gusto kaming imbestigahan. Bakit hindi ninyo imbestigahan? Nang totoo ha, yung mga opisyalis ninyo, wala pa kaming naririnig, Mr. President, na may tinawag ka at pinagalitan. Meron ka bang pinangalanan? Mayroon ka bang puro na lang kapag nagko-collapse na naman at bumabagsak na naman ang trust and approval ratings mo, Mr. President, ang ginabukod tanging strategiya mo ay palitan yung press secretary mo. Napaghahalataan na ang solusyon mo sa lahat ng problema mo, maging political, maging criminal, maging administrative, ay palitan ang press secretary o baguhin yung paraan ninyo sa pagbibigay ng impormasyon. I have news for you, Mr. President. You're not giving any information. You're just trying to cover up your weaknesses and your faults and the failures of this administration. English yan para maintindihan. Wake up and smell the coffee. I'm not sure if you have it in you. You're probably going to limp your way to 2028. Pero sana man lang, in your limping to 2028, it's no longer a race. Dun sa limping or crawling your way to 2028, hindi masyadong ma-reverse yung mga gains ng Pilipinas. Sana hindi tayo masyadong bumagsak. Sana hindi masyadong ma-reverse yung mga successes natin dati. I hope, Mr. President, ano yung sinasabi nila sa mga doktor? Ano yung sinasabi nila sa atin kapag merong inihain na problema sa iyo? What is the first thing that you do when the public is involved? First, do no harm. Wala. Sa kakaan yun. Baka habang hindi kayo nakatingin, Mr. President, marami ng harm na nagawa. Huwag na po natin makikita uli rin, Mr. President, because this is characteristic of your administration. Pumunta ka in a flood-ravaged area. Pumunta ka to inspect. Wala kang dala. Twice mo na ginawa yan. Pumunta ka doon, tinignan mo yung mga biktima. Tinignan mo yung baha. Tinignan mo yung damage. Wala kang hinatid na relief goods. At yan po ang pinaka-karakteristik ng iyong administrasyon, Mr. President, hanggang tingin ka lang and at best hanggang salita. Pero wala kang execution. Ninanakawan na ang taong bayan. Yes, taong bayan. Ninanakawan na ang taong bayan ng mga kaibigan, possibly ka mag-anak, mga tao mo. Nakatingin ka lang. The damage is happening all around you. What's it going to take to wake you up? Kailangan ba namin mag-file ng impeachment case? Huwag naman sana. Pero kung hindi mo kasi kaya, andyan naman si Inday Sara yun, masipag yun. She might be able to teach you a thing or two. Partida yan. Sandamakmak na kaso na ang pinapile ninyo sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tuloy-tuloy pa rin ang successes, at tuloy-tuloy pa rin ang believe namin sa kanya. You can only hope for half of that. You're never going to achieve that kasi nakalipas ang 3 taon na wala kang ginawa. I'm confident in saying that wala kang nagawa. Or maybe not enough for us to feel this. By the way, hindi ka na namin talaga kayang mahalin. Kasi habang nandun si Rodrigo Duterte at humaharap sa ICC, good luck kung ano ang tingin namin sa pamilya ninyo. Good luck kung marireverse pa yung, I cannot think of the Filipino word for it, but the disdain that we feel for you right now. Beyond your incompetence is your hidden cruelty. You sent PRD to The Hague and you continue to help the prosecution. Huwag mong iisipin na hindi namin nakikita yan.
There's still hope, but I'm not very sure. Sayang, pinatawad na kayo ng mga tao at ang pagpapatawad sa inyo ng mga Pilipino ay dahil kay Rodrigo Duterte. Tandaan niyo po yan. What a frigging waste. So maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa mga tuloy-tuloy na ginagamit ang kanilang karapatan magsalita at magpahayag. Mabuhay po kayo, huwag po tayong titigil at ipaalala natin sa presidente tayong nagluklok sa kanya. Suklian naman niya tayo ng konting serbisyo. And by the way, iuwi niya si PRD. Wala siyang kapatawaran Sa ngayon, wala siyang kapatawaran. The most that he can hope for is makakalimutan natin sila. Pero kapatawaran, hindi. Sorry na lang. Nasa US. Nasa ICC pa ang ating dating Pangulo. Maraming salamat po. Tandaan po natin. Maraming salamat din po sa ating mga prayer warriors na walang humpay, na tuloy-tuloy na pinagdarasal na makauwi na si PRD. Yes, I use the term PRD. Bakit? You address them by the last highest position in government. People still call me Sec, I will still call him President. So, meron kasing nagreklamo, bakit daw PRD tawag ko? Bakit di FPRD? Marunong ko pa sa akin, di ikaw mag-post ka ng FPRD. Paki mo. So, yun. So, huwag po natin kakalimutan minsan baka makulitan na lang kayo sa akin. Pero ayokong magkulang tayo sa pagpapaalala na ito ang presidenteng nagpadala sa Hague kay PRD. Ito ang presidente na nagpabaya sa ating mga magsasaka. Ito ang presidente na ang daming pangako. Unfortunately, in the age of internet, forever po nakasulat yung mga pangako niya. Ang dali na po mag-Google. Sabi ni Ma'am Jocelyn, hanggat hindi nakakauwi si tatay, hindi siya patatahimikin. Correct. Araw-araw paalala natin. Ang dali sanang mahumupa kahit konti ng galit natin. Aba, kung may serbisyo, Mr. President, tatrabahuhin namin yung pagpapauwi ni PRD at hindi kami ganun mag-ano. Pero pinadala mo na nga, pinoprosecute mo pa, tinutulungan niyo pa yung prosecution sa paglilitis sa kanya. Tapos ganito, everything in this administration is at best mediocre. And at worst, with a reversal of many of our gains. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, tuloy-tuloy sumusuporta, nagdarasal at nagpapaalala na nasa Hague pa ang pinakamamahal nating Rodrigo Duterte. Yung sabi ni Ma'am Kai, dude got blessed with a second chance to redeem his family name. And what a colossal waste. Diba? All he had to do was continuity. Kaloka. Yan ang nangyayari pag greedy. So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga taong hindi nakakakalimot. Maraming salamat sa mga taong nagpapaalala sa mga kababayan natin, sa administrasyong ito na nasa Hague pa ang isang Pilipino na isinuko sa mga dayuhan, sa mga foreigners, sa mga taong walang jurisdiction sa atin. Sabi niya. Maraming salamat. Huwag po tayong kakalimot. Tuloy-tuloy ang dasal, tuloy-tuloy ang pagpapaalala. Kung hindi man tayo nakakapunta sa Hague, I'm not saying we won't go, yung mga hindi makakapunta sa Hague, tuloy-tuloy pa rin tayo magtipon. Kahit magbabarkada lang, magtipon tayo, i-post natin at sabihin natin, kahit 5 lang kami, 5 kaming nandito para pag-usapan at alalahanin ang ating dating Pangulo ay nasa Hague pa rin. Kung kaya natin magkita kahit 3 o 4 o 10 o 100 na magkasama-sama, baka kung may pananampalataya, baka kaya pa nating sabay-sabay magdasal. Anong sinabi? When 2 or more are gathered in their name, di ba? In His name. Thank you very much. Alam niyo kung bakit, heartfelt ito? Kasi pinost ni Aaron. Yung video, tingnan niyo po, nasa luminous siya at saka nandun din sa, sa wall ni Old School Pinoy. Yung nagtitaping kami ng Basta Dabawenyo, yung nagsusuklay si PRD, andun kami ni Papi Mark Lopez. Tapos si Jazz nasa likod, inaasikaso si Presidente. Talagang tinamaan talaga ako sa dibdib, diretsyong-diretso. Naalala ko, ang saya-saya natin noon. Sabi ni Malditong Buutan, I will never forget that I cried at March 11. Ang sakit. Huwag niyong kakalimutan. Hindi talaga kukupa yung sakit na yan until makauwi siya. Keep it alive. And yes, we have to protect Vice President Inday Sara.
because siya yung hope na makauwi si PRD. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Maraming salamat po for your patriotism. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa inyong bayan. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa isang presidenteng kumatawan ng ating pangarap sa buhay. Maraming salamat. Hindi ko rin makulitan po kayo sa akin, pero hindi po ako titigil na paalala sa inyo habang nandun pa siya. Huwag po tayong magpapadivide, ha? Huwag po tayong mag-away. O kung mayroon man kayong hindi nagugustuhan sa isa't isa, tandaan po natin, we don't have to like each other. We only have to all be united in this particular purpose to bring him home. Ulitin ko, we don't have to like each other, although I like most everybody here listening right now. Huwag po kayong matinag, huwag po kayong pumayag na ipaghiwa-hiwalay tayo, ipagwatak-watak tayo, huwag po kayong pumayag that we end up fighting with each other. Malungkot kasi tayo, kaya madaling ma-distract, madali tayong magalit, at minsan nagagalit tayo sa mga kasamahan natin. Huwag po tayong manatili dun sa lugar na yun, huwag po tayong manatili na nag-aaway tayo. Nangyayari naman yun, may mga kahinaan tayo, totoo naman po yun. Pero in the end, do we even care? What we should care about is bringing him home. What we should care about is this president is driving this country into the ground, not because he intends to do that, but because he is so weak. Because he is incapable of leading us. Because he is incapable of even leading his own people. So, muli, naghihikayat ako, wag po kayong magpapatinag at wag po kayong papayag na magkahiwa-hiwalay tayo. Wag po tayong papayag na makalimutan yung ating dating Pangulo na hanggang ngayon ay nasa Hague pa. Kapit lang po. If we have to wait until 2028 so that the right leader is in place and all the factors are there, let us stay together until then and keep protecting Vice President Sara. And let's also don't forget na may meligro sina Senator Bato, sina Senator BG. Baka parati silang tinetpeten. Ipangako natin na we will not let them be taken. Okay? Huwag pong kakalimutan ha, prayer warriors, gabi-gabi po yan. Muli, maraming salamat. Pahinga po tayo. Bukas, tuloy pa rin ang laban. Maraming salamat. Ay, maraming salamat nga pala kay Bill Accept. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng nagpapadala ng stars at kung ano-ano pa. Malaking tulong po ninyo para tuloy-tuloy lang po tayong makakapag-live. Thank you very much. Good night.